kumikilos at may ginagawa ang pamahalaan para solusyonan ang krisis sa langis. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko sa gitna ng patuloy na pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa ngayon, patuloy pa raw ang pag-aaral ng pamahalaan kung saan maaaring makakuha ng supply ng langis bukod sa Middle East na sentro ngayon ng giyera. Yan at ang iba pang detalye alamin sa report ni Criza Lopez. Naghahanap na ang gobyerno ng Pilipinas ng alternatibong source ng langis bukod sa Middle East ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon na mapababa ang presyo ng pagkain at lalo na ang langis. Anya, kahit na mayroon pa ring sapat na supply ng langis ang Pilipinas, patuloy ang kanilang paghahanap ng alternatibong mapagkukunan pa ng source ng produkto. Patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Hiling niya sa publiko na hanggat maaari, huwag mangamba ng maiwasan ang hoarding. Giit niya na kaya pang agapan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. Katulad umano ng presyo ng fertilizer na mahalaga sa sektor ng agrikultura, tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi matitigil ang kontrata ng Pilipinas sa mga supplier nito. Pinaka-interes na pinapangalagaan ng administrasyon ang maipagpatuloy pa rin ang trabaho ng mga Pilipino sa gitna ng problema sa langis ayon kay Pangulong Marcos. Halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. So we are adjusting well, and we want to, ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa rin hanap buhay. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.